Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Aqidah. Tinutuloy natin yung pagtalakay sa chapter 19. Babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkuhum dinahum huwal guluwu fis salihin. Ang kabanata na ang dahilan ng kufur ng mga tao at ang pagtalikod nila sa relihiyon nila, ang Islam, ay ang pagmamalabis nila sa mabubuting mga tao. At ito nga siyempre ay unang lumitaw sa panahon ni Nuh alayhis salam. Nung sinamba nila ng nasyon ni Nuh alayhis salam, yung 5 tao na nababanggit sa Quran ng kanilang mga pangalan. Sinawad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, at Nasr. So sila ay 5 tao na una ay nagpakita si Satanas sa kanila na igagawa sila ng mga rebulto para maalala sila ng mga tao. Pero nakalimutan na ng mga tao ang tungkol sa kanila hanggang sa dumating yung sumunod na henerasyon na hindi nakakakilala sa mga tao na ito at sinabi ni Satanas na ang mga tao na yun na may mga rebulto, sila yung mga Diyos. Sila ang mga Diyos at yun nga, sinamba na sila ng mga tao. Na sila raw yung 5 ay sinasamba ng mga nauna sa kanila. So inshallah, yung sumunod na hadith, iniulat ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama ataratin Nasara ibnu Maryam. Huwag kayong magmamalabis sa akin katulad kung paanong nagmalabis ang mga Kristiyano sa anak ni Maria. Nagmalabis sila kay Isa alayhis salam, kay Jesucristo, kay Jesus, na ginawa na siyang Diyos na katambal ni Allah. Sa iba't iba pang anyo. Okay? Kasi maraming iba-ibang sinasabi sila, di ba? Anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, isa sa 3 persona ng Diyos, at iba't iba pang mga sinasabi nila. At ito ay lumalawak ng lumalawak, nadaragdagan ng nadaragdagan. Actually, merong mga sekta pa ng mga Kristiyano naniniwala sila na si Jibril alayhis salam nagkatawang tao, yun si Isa alayhis salam. So parang naging incarnation o naging avatar, anyo ni Jibril alayhis salam ng nagkatawang tao, si Isa alayhis salam. Maraming mga kakaibang paniniwala. At syempre dagdag na natin dyan yung mga Rizalista. Naniniwala sila na si Jose Rizal daw ay reincarnation ni Isa alayhis salam o ni Jesucristo at iba't-iba pang paniniwala na katulad nito. Nang lahat ng ito ay mga paniniwala na mapagmalabis. Kaya nga tayong mga Muslim, alhamdulillah, inilalagay lamang natin si Isa alayhis salam sa tamang kalalagyan niya bilang dakilang propeta at sugo ni Allah. Yung mga Kristiyano, ginawa siyang Diyos. At yung mga Hudyo naman sa kabilang dako, minumura nila. Minumura nila si Isa alayhis salam. Hindi nila tinatanggap si Isa alayhis salam. Merong mga Hudyo, hindi naman sila ganun kagrabe, katulad ng ginagawa ng iba. Kasi yung mga Hudyo, may mga sekta rin sila eh. May mga sekta at merong mga, kumbaga, iba-ibang pananaw sa mga bagay-bagay. Ang pinaka-moderate na mga Hudyo, pagdating sa usapin kay Isa alayhis salam, sinasabi nila kaya raw nila hindi pinaniwalaan si Isa alayhis salam kasi kailangan muna raw maisaayos ng angkan ng Israel ang mundo bago nila tanggapin ang Mesaya. Kumbaga darating ang Mesaya, dapat nasakop na muna nila ang buong mundo. Yun ang tinutukoy nila actually. Nasakop muna nila ang buong mundo at saka darating ang Mesaya. Ngayon nang narinig ko yun, napaisip ako. Ngayon, actually, ang lahat ng bagay ngayon, hawak ng Hudyo, halos. Lahat ng bagay merong impluwensya nila.
Ang number one sa cybersecurity sa internet, mga Hudyo. Sa mga armas, mga Hudyo. Sa banking and finance, kahit nung una pang panahon, kaya galit si Hitler sa kanila mga Hudyo ang nangunguna dito. Kaya nga yung mga bangko, lahat yan, merong impluensya yung mga Hudyo, mga bangko. Kasi sila yung literally naka-invento niyan, yung riba, yung pagpapatubo, pautang na may pagpapatubo. Medisina, lahat. Tingnan niyo yung Nobel Peace Prize. Karamihan doon Hudyo. Yung nabigyan doon ng award. Okay, kaya huwag kayong magugulat kung si Maria Ressa nanalo ng Nobel Peace Prize kasi walang kwenta yun. Kumbaga, ang Nobel Peace Prize ay kumbaga parang lang din Isa sa mga instrumento kung paanong kinokontrol ng ilang mga tao ang kalakaran sa mundo. So merong mga conspiracy theory, pero minsan may katotohanan din sa kanilang mga pinagsasabi na merong ilang tao lamang ang nagkokontrol sa mundo. Maaari. Tingnan nyo nila yung Facebook. Diba? Si Mark Zuckerberg, Hudyo, at iba't iba pang bagay. So, nung narinig ko yun, na kaya raw nila hindi tinanggap si Isa alayhis salam bilang Mesaya, kasi hindi pa raw nila naayos ang mundo. Paano nila ayusin ang mundo, liban na lang na masakop muna nila ito. Kaya nga, kapag nangibabaw na ang mga Hudyo, at lumitaw ang Masih at Dajjal, yun, tatanggapin na nila si Dajjal bilang kanilang Mesaya. Kasi natupad yung isa sa mga kondisyon nila para tanggapin ang Mesaya. Yung naayos na nila. Kasi para sa kanila, ang maayos na mundo, yung mundo na sang-ayon sa kanila. Ang mundo na sang-ayon sa kanila. Kaya ngayon pa lang, kumbaga, kung parang nanganganib na tayo sa relihiyon natin, nakakaramdam tayo ng panganib, lalo naman yung susunod na mga henerasyon. Kaya ngayon mga bata, dapat aware sila sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa relihiyon kasi magiging mas mahirap ang mga bagay-bagay pagdating ng panahon. Lalo na pag nandiyan si Dajjal, baka maniwala pa sila, kasama na sila dun sa sasamba sa Dajjal. So dapat pag-aaralan ng mananampalataya ang kanyang relihiyon, inshallah. So nagmamalabis ang mga tao tungkol kay Isa alayhis salam. Yung mga Kristiyano, ginawa na nga siyang Diyos na katambal ni Allah. Ano pa man ang tawag sa kanya, lahat yun ay pag-uugnay pa rin sa kanya ng uluhiyah. Karugtong ng hadith, innama ana abdun. Ako ay alipin lamang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong magmamalabis sa akin katulad ng kung paanong nagmalabis ang mga Kristiyano kay Jesus. Ako ay alipin lamang, kaya sabihin ninyo, faqulu Abdullahi wa Rasulu. Kaya sabihin ninyo tungkol sa akin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya raw ay alipin ni Allah at kanyang sugo. Yun lang. Wala nang iba pang kumbaga iuugnay sa kanya na paniniwala. Katulad nga nang nangyari kay Isa alayhis salam, na anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, isa sa mga persona ng Diyos, at kung ano-ano pang sinasabi nila. May isa pang hadith, iniulat ito ni na Imam Ahmad at Imam at-Tirmidhi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iyakum wal gulu fa innama ahlaka man kana qablukumul gulu fid din. Pangilagan ninyo ang gulo, ang pagmamalabis. At ang pagmamalabis dito, lahat ng klase ng pagmamalabis. Pero primarily, ang tinukoy dito na gulo ay yung pagmamalabis sa relihiyon. Extremism. Extremism sa relihiyon. Pangilagan ninyo ang pagmamalabis. Fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu fid din. Dahil ang tanging nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang pagmamalabis nila sa relihiyon. At syempre, sino yung tinutukoy dito na nauna sa atin? Yung naunang mga nasyon na pinadalhan ng mga propeta at mga sugo. Sila yon. Primarily, mga Hudyo at Kristiyano at maring iba pang mga nasyon. Nagmalabis sila. At lalong-lalo na nga dito sa tinatalakay natin, yung nasyon ni Nuh alayhis salam. Nagmalabis sila doon sa kanilang mga
hinahangaan o iniidolo na mabubuting tao hanggang sa nilinlang sila ni Satanas at pinakilala ang mga ito na mga Diyos na sinamba ng naunang henerasyon nila. Sa isa pang hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanattiuna qalaha thalatan. Nawasak daw yung mga mutanattiun. At matatalakay pa natin mamaya yung dagdag na kahulugan nitong mutanattiun. Mutanattiun, ito na yung mga nagmamalabis din sa relihiyon. Nagmamalabis sa relihiyon. So dito sa paliwanag, mahuwal itra'u wa ma ma'na qawluhu la taturuni wa qawluhu innama ana abdun. Walimada wasafa nafsahu bil ubudiyah. So ano raw ang ibig sabihin ng itra? Yung itra, ito nang yung pagmamalabis. At anong ibig sabihin din ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay alipin lamang? At bakit niya inilarawan ang kanyang sarili, inilarawan niya sa kanyang sarili ang pagiging alipin ni Allah? At napakahalaga na maunawaan ito ng Muslim. Kasi mga kuffar, sasabihin nila palagi, kita niyo yung Islam, malupit talaga yung Islam. Kasi trato ng mga Muslim sa kanilang mga sarili, alipin ni Allah. Maririnig niya sa mga kuffar. Siyempre, napaliwanag na natin dati pa, ang pagiging alipin ng mananampalataya ay hindi, kumbaga, hindi isang bagay na ikinahihiya natin, bagkus ito ay isang antas ng karangalan. At ito naman kasi ang marapat na relasyon sa pagitan ng tao at pagitan ng Panginoon. Ang maging alipin ng Panginoon ng tao. Yung kuffar kasi baligtad eh. Parang ginawa na nilang Panginoon ng Diyos ang kanilang mga sarili. Magdadasal lang sila kung kailan nila gusto. Kung anong gusto nila, inihilingin nila sa Diyos. Mamadaliin pa nila yung Diyos. Kung gusto nila ngayon na. Kaya nga yung pagkaalipin ng tao kay Allah, yun ang pinakamainam na relasyon. Kaya nga, kung tayo, tinatawag natin ating mga sarili bilang alipin ni Allah, yun ay mainam kasi palagi nating napapaalalahanan ng mga sarili natin. Sino ba tayo? Sino ba tayo? Kay Allah. So tayo alipin lang ni Allah. Yung mga kuffar, walang ganitong konteksto. Walang ganitong ideolohiya. Walang ganitong doktrina. Wala na. Sukdo lang lapastanganin at actually nilalapastangan na talaga nila si Allah. Di ba may kanta pa? Natutulog ba ang Diyos? O di ba tarantadang na yung konteksto nun, kumbaga, hirap na siya sa buhay niya, tapos tanong niya ngayon, natutulog ba ang Diyos? Walang Muslim na ganun. Kasi naiintindihan niya na tayo ay alipin lamang ni Allah. Naghihintay tayo ng kanyang biyaya, umaasa tayo sa kanyang biyaya, kumbaga. Walang utang na loob si Allah sa atin. Yun ang pagkakaintindi natin. Sambahin man natin si Allah o hindi madaragdagan ng kanyang karangalan at hindi rin ito mababawasan respectively. So ganun ang dulot, positibong epekto ng paniniwala natin na tayo alipin ni Allah. Nananatili tayo na nagpapakumbaba kay Allah at hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagyayabang. Ganun ang Muslim, alhamdulillah. So yun nga, ang itra na tinutukoy dito, doon sa sinabi niya, la tatruni, huwag kayong magmamalabis sa akin, huwal mubalagatu fil madhi wal kadibu fihi. Ang itra, ito yung pagmamalabis sa pagpuri. Sobrang pagpuri. Okay, sa mga Christian, masyado nilang pinupuri si Jesus at kung ano yung pinagsasabi nila tungkol sa Kanya at baga binibigyan nila ng iba't ibang interpretasyon yung mga nababanggit sa Bible. So yun ay pagmamalabis. At syempre, maaring ang pagmamalabis na ito ay aabot sa sukdulan ng pagsisinungaling. Yung mga Kristiyano, masyado na nilang pinuri si Isa alayhi salam, nagsisinungaling na sila. Sinasabi nila, Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, at kung ano-ano pang mga sinasabi nila. Halimbawa, sasabihin nila, si Isa alayhi salam daw ang maghahatol sa araw ng paghuhukom
Si Jesus daw ay nakakakita at nakababatid ng lahat. Si Jesus din daw yung Panginoon na tagapaglikha. Kasi isa lang naman daw yung tatlong persona na yun. Umabot na sila sa pagsisinungaling para lang mapuri si Jesucristo. Ito yung itra. At syempre, maaaring mangyari din ito sa tao. Yung tao na sobrang puri ng puri sa iba, o maaari din puri siya ng puri sa kanyang sarili. Meron ding taong ganon. So maaaring yun ay matatawag din na itra. Labis na pagpuri, sukdulang umabot na sa kasinungalingan, pagsisinungaling. Wal ma'na la tajawazul hadd fi madhi bighairil waqi'. Na doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatruni, huwag kayong magmamalabis sa akin. Ibig sabihin niya, huwag kayong lalampas sa hangganan sa pagpuri sa akin, liban pa sa kung ano ang katotohanan. So pwedeng purihin. Pwedeng purihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi tayo pwedeng magmamalabis. Kasi di ba kapag kinilala natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya yung al-amin, mapagkakatiwalaan. Kinilala natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang nagtataglay ng mabubuting mga asal, pagpuri yun sa kanya, katanggap-tanggap yun. Pero yung magmamalabis tayo sa pagpuri sa kanya, hindi pwede. Kasi, fayujrikum ilal kufur, kama jarra nasara ilayhi, lamma tajawazu al-had fi Isa, fattakaduhu ilahan. Kasi sabi dito, kung magmamalabis tayo sa pagpuri kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito magtutulak sa atin patungong kufur, kawalang pananampalataya, katulad ng kung paanong naitulak ang mga Kristiyano patungo sa kawalang pananampalataya nang nilampasan nila ang hangganan tungkol kay Isa alihis salam at itinuring nila siya bilang Diyos. Itinuring nila siya bilang Diyos. At ito, bukod sa mga Kristiyano, ito na rin yung makikita nating tanawin, kumbaga, sa mga ligaw na sekta. Sa mga Muslim, nagpapakilala silang Muslim pero ligaw yung kanilang katuruan. Nagmamalabis na sila. Bawa yung mga sekta ng mga Sufi, nagmamalabis sila sa kanilang awliya o nagmamalabis sila sa kanilang mga maulana, nagmamalabis sila sa kanilang mga sheikh, yung iba't ibang mga tarika ng mga Sufi, iba't ibang mga... Yung tarika parang ano yun parang grupo nila, yun yung tawag nila doon, tarika. So lahat sila ay nagmamalabis sa kanilang mga tao na pinagmamalabisan sa pagpuri o pagkilala. Na yun nga, sukdulan na kung may makita kayong mga video ng mga ligaw na sekta, meron silang mga ritual. Minsan merong yung kunwari makikipagkamay siya dun sa kanyang sheikh, tapos manginginig siya na parang nakukuryente na kung ano-anong arte. So yun, may mga ganun din na nangyayari kahit sa mga tao na nagpapakilalang Muslim, at yun nga, mapanganib yung kalagayan na yun. Mapanganib yung kalagayan na yun. Kasi daan yun patungo sa kufur o kawalang pananampalataya. Yung 73 na sekta na mahati dito ang umman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lahat yun kumbaga, hindi naman kafir yung iba doon. Yung iba doon ay nasadlak lang sa bid'a kaya sila mapupunta sa impyerno. Pero yung iba doon, kafir talaga. Halimbawa yung mga Shia, nagpapakilala sila na Muslim, pero ligaw talaga yung kanilang mga paniniwala, kafir talaga yun. Ngayon tayo, wala na tayong pakialam doon sa Kumbaga, usapin kasi yan Pwede ba nating lahatin ng mga Shia na kafir, lahat-lahat? Actually, maaari. Kasi karamihan naman sa kanila, Ithna Ashariya Membro ng sekta na Ithna Ashariya na nagmumura sa mga sahaba, naniniwala ng Quran kulang, naniniwala na yung pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmurtad, kasama yung karamihan sa mga sahaba. Di kufur yun. Ngayon, kung meron mang Shia na walang ganong paniniwala, sabihin natin Zaydiyya, kasi inhiwalay lang nila yung sarili nila sa Ahlus Sunnah kasi gusto nila si Ali ang khalifa. Wala tayong pakialam doon kung kafir man sila o hindi. Si Allah na ang maghahatol sa kanila. Basta sila
ay inuunawa natin na nasa isang relihiyon lamang ng pagtakwil sa khilafa ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Okay? So pwedeng ituring ang pangkalahatan ng mga Shia bilang kafir. Pwedeng kunin na dalil na lahat sila kumbaga sa kabuuan ay maaring may turing na kafir. Hindi raw lahat. Pero kung meron nga ganun, bahala sila sa buhay nila. Si Allah na yung maghahatol sa kanila. Katulad halimbawa, di ba? Sa mga Muslim. O lahat tatratuhin nating Muslim, kahit yung munafik. Yung munafik, nakikita natin nagsasala. Nakikita natin na gumagawa naman ng... Pero alam natin, halata na natin siya ng munafik. Tatratuhin pa rin natin siyang Muslim. So ganoon din yung mga Shia. Sabihin nila, hindi naman kami naniniwala sa mga imam, ganito. Shia kayo, di Shia pa rin kayo. Tatratuhin namin kayo bilang Shia. Pareho lang. So pwedeng ma-generalize yung mga tao. So gayon din, wa innama ana Abdullahi wa Rasuluh, sa kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay alipin lamang ni Allah at kanyang sugo. Fasifuni bidhalika kama wasafani Rabbi. Ako ay alipin lamang ni Allah at kanyang sugo, kaya ako ay ilarawan ninyo katulad ng kung paano ako inilarawan ng aking Panginoon. So ito yung kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, ma'ana qawlihi innama ana abdun, at yung kahulugan ng kanyang sinabi na siya ay alipin lamang ni Allah ay mulkun lillah. Siya ay pag-aari ni Allah. At ganoon naman talaga yung tao. Lahat tayo ay pag-aari ni Allah. Kabilang sa paniniwala sa Tauhidur Rububiyyah ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang Al-Khaliq, tagapaglikha, Al-Malik, yung tagapagmay-ari, ang Razik o Razak, tagapagbiyaya, at Mudabbir, tagapamahala. So lahat tayo pag-aari ni Allah. Na yun nga, mulkun lillahi yatasarrafu fi bima yasha. Na si Allah ang may-ari sa akin at dudulutin ni Allah sa akin ang anumang gustuhin niya. Katulad ng kung ano man ang gustuhin ng amo sa kanyang alipin. Yung amo gusto niyang alipin niya, mamamalengke, di mamamalengke yung alipin. Gusto nung amo yung alipin magluluto, di magluluto siya. So ganun din yung tao, inshallah. Yatasarrafu fi ma yasha, yatasarrafu fi bima yasha. Kumbaga gagawin ni Allah kung ano man ang naisin niya sa kanyang mga nilikha. Kasairil ibad, katulad ng kung paano niya ito ginagawa sa iba pa niyang mga alipin. So yun nga, yung pagkakasabi dito, kumbaga parang pinapakahulugan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dudulutin ni Allah ang anumang naisin niya sa akin, katulad ng kung paano niyang dudulutin ang anumang naisin niya sa iba pang mga nilikha ni Allah na kanyang mga alipin din. Fala taqulu fi haqqi shay'an yunafi al-ubudiyah. Kaya huwag kayong magsasabi tungkol sa akin, tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anumang bagay na magpapawalang bisa sa kanyang pagiging alipin ni Allah. Yung ubudiyah na tinutukoy dito, yung pagiging alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama wasafa nafsahu bil ubudiyati lianna ashrafa maqamat al-anbiya al-ubudiyatu war risala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilarawan niya lamang ang kanyang sarili sa pagkaalipin dahil ang pinakamataas na antas ng mga propeta ay nasa pagkaalipin nila kay Allah at sa pagtatangan nila ng risala, ng mensahe, ng kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon naman, ano daw ang kahulugan ng iyakum wal gulu? Fa innama ahlaka man kana qablukum wal gulu. So kahulugan daw nito, yuhdirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu an taqa'a fi ma waqa'at fihi al-umam as-sabiqah. Nagbababala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ummah dahil maaring sila ay masasadlak sa kinasadlakan ng naunang mga ummah. Naunang ummah ng mga propeta. At dito nga sa chapter na ito, yung ummah
ni Nuh alayhis salam. At ano yung pinagmalabisan nila? Anong kinasadlakan nila? Min ta'dhimil anbiya'i was salihin. Ang masyadong pagdakila sa mga propeta at mga mabubuting tao. Si Isa alayhis salam masyadong dinakila ng mga Kristiyano. Siya ay propeta para sa kanila pero naging Diyos na siya para sa kanila. Yung salihin, yung mabubuting tao, yun na sa nasyon ni Nuh alayhis salam, mabubuting tao sila pero ginawa na silang Diyos sa panlilin lang ni Satanas. Waraf'uhum fawqa manzilatihim. At sila nga inasadlak sa pag-aangat sa kanila ng mas mataas pa sa marapat nilang kalalagyan. Marapat nilang antas. Kumbaga, nilagay sila sa mas mataas na antas. Umabot na sila sa pagturing sa mga ito bilang Diyos, sa kanilang mga propeta at mabubuting mga tao bilang mga Diyos. Fatuhlaku kama halaku. At dahil dito, kung kayong mga Muslim, kung ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayong mga Muslim ay magmamalabis, kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limbawa magmamalabis yung Muslim, sasamba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay mawawasak, fatahluk kama halaku, kayo ay mawawasak katulad ng kung paano sila nawasak. Sumunod na usapin yung tanong, man humul mutanattiun o ma faidatu takriru halaka thalatha marrat. Ano ang mutanattiun at bakit inulit-ulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinabi niya na ito ng 3 beses? Actually, sa maraming mga hadith, maraming bagay, ang inulit-ulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 beses sa pagkakapahayag. Wa ma huwa at-tanattu wa ma mithaluhu. At ano yung tanattu? Yun na nga yung ginagawa ng mga mutanattiun. At anong mga halimbawa nito? Udhkur munasabat al-hadith lil bab. At anong kinalaman ng hadith na ito sa kabanata? Sa mutanattiun, sila daw yung al-mutaammikun, al-mutakallifun, al-mujawazuna lil-haddi fi aqwalihim wa af'alihim. Ang mga mutanattiun, sila daw yung mga nagpapalalim, nagpapakapagod, at lumalampas sa mga hangganan sa kanilang mga gawain at kanilang mga pananalita. At ito na nga yung mga nagmamalabis sa kanilang mga gawaing pagsamba. Nagmamalabis sa kanilang mga gawaing pagsamba. Yan, katulad ng ginagawa ng mga Kristiyano kay Isa alayhis salam. Wat tanattu huwa ta'ammuk fi syai'i wat takallufu fihi. At yung tanattu, ito yung pagpapalalim sa isang bagay at ang takalluf, yung takalluf, ito ning kumbaga inuobliga mo yung sarili mo na gawin yung mga bagay-bagay na hindi naman necessarily isinabatas. Masyado kang gumagawa ng panata. Kaya nga sa Islam, pwedeng mamanata, pero wag mong gagawin yan palagi na mahihirapan ka na. So, swabe lang. Yung yung ikaw ay katamtaman lang, inshallah. Hindi ka banalan, yung lagi ka namamanata. Hindi ka banalan, yung lagi ka nanunumpa sa ngalan ni Allah. Yung mandurugas ka na, wallahi ka palang wallahi. Mas yun. Kumbaga, panlilin lang na yun, panluloko na yun. Wa mithalu takallufu al-fasaha wa taqa'ur fil kalam wal imtina'u minal mubah. Sa halimbawa nga ng mga tanattu, yung takalluful fasaha, yung sobrang, yung labis-labis na pananalita, masyadong pinapaganda yung pananalita mo sa pagpuri sa tao. Pag may politiko, di ba? Yung MC, grabe yung yung mga sinasabi tungkol sa politiko. Narito na ang ating pinakamasipag, pinakamapagkakatiwalaan na gobernador ng bayan na ito. Mga kung anong pinagsasabi nila. Yun. Takalluful fasaha. Wat taqa'ur fil kalam. Ito naman yung takalluf, yung masyadong pinapera pa yung sarili mo sa pagsasalita. Yung taqa'ur naman, ito naman yung masyadong pagpapalalim, pagpapalawak. Wal imtina'u minal mubah, yung sumusobra ka na sa kung ano yung pinahintulutan. Wa qala hadihil kalimatu thalathu marrat
mubalagatan fit ta'limi wal iblag. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maraming mga hadith, inuulit niya ang ilang mga bagay ng 3 ulit. Inuulit-ulit niya. Halimbawa, at-taqwa hahuna. Ang taqwa ay naririto habang tinuturo niya yung dibdib niya, inulit niya ng 3 beses. Yung latagdab, huwag ka magagalit, inulit niya yung 3 beses. Yun pala ay para sa mubalaga, pagbibigay diin niya sa kanyang pagtuturo at pagpapahayag. So binibigyang diin niya ang bagay na yun. At pwede rin yung gagawin ng Muslim. Bawa, nagle-lecture siya o nagkukhutba. So pwede niyang pwede yung ulitin ng 3 beses o mahigit pa yung mga bagay-bagay na gusto niyang bigyang diin, inshallah. Wag naman yung kinakabahan ako sa kambal Manong pero martilyo. Di ba sumasagot si Manong? Manong pero martilyo. Pero ng martilyo, ilulit niya para daw mabalaga. Ito para sa pangangaral, okay? Pero yung may hinihingi ka, tas ulit-ulitin mo, hindi yun nangangaral. Nanggagago yun, nangungulit lang yun. So ito meron siyang tamang paggagamitan, inshallah. May tama siyang paggagamitan sa pangangaral. Panghuli ngayong gabi. Wa munasabatul hadithi lil bab, ang kinalaman ng hadith na ito sa chapter, annat tanattu minal gulu wa ziyadatu lima fihi minal khuruji ila ma yusilu ila syirki billahi al-munafi lit-tauhid. Ang tanattu, yun nga yung sobra-sobrang pananalita o paggawa ng mga bagay-bagay ay kabilang sa pagmamalabis. At ziyada. At ito ay yung ziyada, kumbaga pagmamalabis din, pagdaragdag na lang sa relihiyon. At ito ay maaaring magdulot ng paglabas ng tao patungo sa mga kaparaanan sa shirk, pagtatambal kay Allah na taliwas sa tauhid. So ang gulo o pagmamalabis sa relihiyon ay maaaring patungo rin sa shirk. Kung ito ay pagmamalabis sa tao, pagmamalabis sa pagpuri sa kanila, maaaring patungo ito sa shirk. Pero kung iba namang uri ng pagmamalabis, halimbawa yung pagmamalabis ng mga terorista, patungo naman yung sa kufur o kawalang pananampalataya. Na yun nga, tinatakfir nila yung mga Muslim o kaya magkakaroon sila ng sarili nilang interpretasyon sa batas ni Allah. Kufur yun. Patungo yun sa kufur pareho. Patungo yun sa kufur pareho. Alhamdulillah. Yun nga yung mga aral na makukuha sa kabanata na ito. At-tahdhiru minal guluwi fi salihin wa annahu sababun lil kufri wa tarkad din. Ang babala laban sa pagmamalabis sa mga mabubuting tao at ito nga ay daan patungo sa kawalang pananampalataya at pagtalikod sa relihiyon. Katulad ng nangyari sa umma ni Nuh alayhi salam. Pangalawa, an-nahyu anit tasawir wa nasbiha fil majalisi wa ghayriha wa annaha min asbabish syirk. Ang pagbabawal sa pagdi-display ng mga larawan o estatwa sa anumang lugar na nagtitipon dito mga tao, kahit saan. Kahit wala pang tao doon, huwag kang mag-display ng picture. Dahil ito ay kabilang sa mga paraan patungo sa shirk. Pangatlong faida o aral mula sa kabanata na ito, tahrimul ukuf alal kuburi wa annahu min wasail shirk. Pagbabawal sa pananatili sa mga libingan, at ito ay daan patungo sa shirk. Kahit hindi ka pa nagdadasal doon nga sa nakalibing, nandun ka lang para magbasa ng Quran o magdua. Bawal din, okay? Sasabihin mo, hindi, nagdudua lang naman ako dito Dinalo ko lang naman yung nanay ko namatay, nagdudua ako para sa kanya. Bawal pa rin ba yun? Bawal nga. Bawal nga. Ngayon gusto mo magdua, pwede kang magdua nga sa ibang lugar Ba't hindi ba tanggap ni Allah pag hindi mo kaharap yung patay? Tanggap pa rin, di ba? Tanggap pa rin, inshallah. Sumunod na faida at tahdiru minat tanattu wal itra wal mubalaga fil madhi. Ang babala laban sa tanattu, yung ay pagmamalabis sa mga pananalita o pagkilos, yung itra, ganun din. At yung mubalaga fil mad, pagmamalabis sa pagpuri. At sumunod na faida,
anna awwala syirki hadatha fil alam sababuhu al-gulu fis salihin. Ang kauna-unahang shirk na lumitaw sa mundo, ang dahilan nito ay ang pagmamalabis sa mabubuting mga tao sa panahon nga ni Nuh alayhi salam. At panghuli na aral, karahatut taka'ur fil kalami bitashadduk wa takalluf al-fasaha. Kamuhi-muhi o makruh, yung masyadong pagpapaganda ng pananalita upang purihin ang sinumang tao. Alhamdulillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ito yung chapter 19. Alhamdulillah. So yung sunod, chapter 20 na tayo next week. Babu ma jaa fit taglidi fiman abadallaha enda kabari rajulin salih fakaifa ida abada. Ito napakagandang title pa lang. Kabanata tungkol sa pagbabawal o paghihigpit. Paghihigpit sa pagsamba kay Allah sa libingan ng sinumang mabuting tao. Na kung yun pa lang bawal na, paano pa kaya pagsasambahin mo na mismo yung nakalibing? Okay, so yun pa lang, paggawa ng gawaing pagsamba sa libingan, bawal. Magdudua ka, magbabasa ka ng Quran, bawal. Paano pa kaya kapag sumasamba ka na talaga o nagkakatay ka ng hayop? May mga mga Muslim, papakilalang Muslim, ganyan, umabot na sila sa ganyang antas. Nagkakatay na sila ng hayop doon sa libingan ng mabubuting tao sa pag-aakala na makakatulong sa kanila yung mga yun kasi mas malapit daw kay Allah. Yun ang paniniwala nila. Kaya sabihin nila, itong tao na to mas malapit kay Allah, kaya magdadasal daw siya sa tao na yan. So mas matatalakay pa natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.